Good morning mga kapatid, ilang araw na lang, undas na. Pero bago nyo bisitahin ang puntod ng inyong mga minamahal sa buhay, naayos nyo na ba yung kanilang death benefits? Nako, yan po ang pinansyal na tulong ng SSS sa mga miyembrong pumanaw. Sino-sino po ang beneficiaries ng miyembrong namatay? Pasok bilang beneficiaries ang legal na asawa, mga minor de edad na anak, lihitimo man o ampon at magulang ng miyembrong namatay. Sa death benefits, pwede makatanggap ng buwan ng pensyon kung ang namatay ay nakabayad ng hindi kukulangin sa 36 monthly contributions. Lump sum naman kung 35 months pababa ang naging kontribusyon. Magkano naman po ang buwan ng pensyon na matatanggap? Eto yan, sister. Depende pa rin yan sa bilang ng buwan ng kontribusyon na binayaran ng isang miyembro. Kikwentahin po ng SSS ang benepisyong ibibigay sa primary beneficiaries depende sa naging calendar years of service ng taong namatay. Kapag less than 36 months ang hulog bago ang semestre ng pagkamatay, ang primary beneficiaries ay mabibigyan pa rin ng lump sum benefit base sa resulta ng alinman sa dalawang computation na magbibigay ng mas mataas na resulta. Bukod sa death benefits para sa mga naiwang mahal sa buhay, meron ding funeral benefits na makukuha. Yan naman ang perang binabayad ng SSS sa sino mang gumasto sa pagpapalibing ng namatay na miyembro. Ang pera makukuha depende sa halaga ng naihulog ng miyembrong namatay. Kailangan lang po magpakita ng mga dokumento tulad ng funeral benefit application form, resibo ng funeral expenses, death certificate, sedula, 1-by-1 ID picture ng claimant, ID cards ng namatay na miyembro at ng claimant beneficiary. O di ba? Simple lang at maaasahan. At buti na lang, may SSS. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2015.